Yo, what's up mga tropa, no? So, meron lang ako nakita dito sa isang group, no? May nag-post lang doon. Sabi niya dito, no? Good eve. Newbie lang daw siya sa printing business. Any suggestions daw? Sana na maaaring pansimula sa printing business. Thank you daw in advance. So, unang-una, kung sinabi mo na newbie ka sa printing business, napakalawak ng printing business. Akala mo, yung nakapag-print ka lang ng nakapag-print, ayun na yun. Nagkaamali ka dyan. Sobrang lawak talaga, nagulat din ako na hindi ko inaakala na ang dami pala talagang mga sanga-sanga ng printing business na yan. Kaya kung sinasabi mong panimula, ang tanong ko sa'yo, ano ba yung gusto mong tahakin sa printing business, no? Kasi meron dyang document printing, ID printing, souvenir, mugs printing, t-shirt printing, sobrang dami, sobrang lawak. Pero kung sinasabi mo talaga na simulang simula, ay huwag ka munang magpapahype sa mga napapanood mo na kung sino-sinong Poncio Pilato na #1 overpriced printing channel. Huwag kang magpapahype kung ano yung mga binibenta niya dahil meron niyang mga sublimation mugs, mga kung anik-anik. Sinasabi ko sa'yo, kung newbie ka lang talaga, eto muna ang gawin mo. Lalong-lalo na kung meron kang tindahan, napakaganda. Magsimula ka talaga sa, syempre, yung parang kinder ka muna, no? Kinder or grade 1 ka muna. Ang tahakin mo lang muna, document printing. Diyan ka muna magsimula. At sinasabi ko sa'yo, kung wala ka pa talagang idea, kahit na 1% na idea sa printing, magsimula ka na muna ng original ink. At masasuggest ko sa'yo, 3-10 ang bilihin mo na printer. Diyan ka muna mag-practice, tapos ang gamitin mo lang, original ink lang talaga. Although may kamahalan, pero syempre, ipipresyo mo rin ng tama. Halimbawa, mag-print ka ng short, 5 piso singil mo o 6 pesos. Huwag kang magpapababa ng presyo na piso, 2, wag. Pagka original ang gamit mo. So kung gusto mo talagang pansimula, ayan, mag-start ka sa original ink Epson 3210. Tapos as times goes by, talagang nagkakaroon ka na ng knowledge. Dahil grade 1 ka na, pagkatapos niyan grade 2 ka na, dyan ka na pumasok sa pagpiprint ng mga calling card, mga birthday invitation, tapos dagdagan mo yung printing mo ng laminating machine. So, syempre, lumaktaw ka na ng isang baitang, meron ka ng laminating machine. Ayan. So, ganyan ang pagsisimula, step by step. Hindi yung meron kang nakita na super package kuno na akala mo tinutulungan ka, ini-exploit ka lang ng mga tao na yan, inuuto ka lang ng mga tao na yan. I-maximize mo para hindi masayang yung mga pera na alam ko naman na hard-earned money nyo yan, kaya wag kayong magpapauto. Usually, mga nauuto ng tao na yon, yung mga newbie talaga no? Grabe. Yun talaga yung mga target doon. Kasi isipin mo, sobrang tagal niya na sa printing channel, yung mga tinuturo niya, pang grade 1 pa rin. Kasi yung mga newbie, ayan yung mabilis mauto. Kaya sinasabi ko sa inyo, step by step, ulitin ko, document printing muna kayo. Pag-practicean nyo muna yung paggamit ng original ink. Pagka medyo nag-gain ka na ng knowledge, mag-print ka na ng calling card, bumili ka na ng laminating machine, aralin mo na yung kung ano yung cold and hot lamination. Tapos nyan, bumili ka na ng platter cutter kung pwede ka nang gumawa ng sticker label. Kasi kung meron ka ng dye ink at yung 3-10, pwede ka nang gumawa ng sticker label niyan kahit naguntingin mo lang, okay na yan. Kasi box lang naman yon, circle, madali lang namang guntingin yon kung talaga nagsisimula ka. As times goes by, mag-gain ka ng knowledge dyan, no? So kung nakakapag-laminate ka na, kung meron ka ng lamination, pwede mo nang pasukin yung PVC ID printing. Pero sa PVC ID printing, no, medyo i-explore mo na yung paggamit ng pigment ink. So kung nagpiprint ka na ng mga sticker, ayun nga, explore mo na yung pigment ink. Dyan na papasok na bibili ka talaga ng another printer. Hindi lang isang printer ang magagamit mo talaga sa printing business. Sinasabi ko sa inyo, more than 3 kung talagang papasukin nyo talaga ng maganda-ganda. Or kung para makatipid kayo, mga 2 lang siguro yung mga gamit nyo, no? Kung talagang aral na kayo, kasi ako, ang gamit ko na, nagsimula talaga ako original ink, hanggang ngayon gamit ko pa rin, tas natuto ko, pigment ink na, pigment ink na ako. Tapos meron na akong ngayon na Sabli,
Ayun, ganun talaga, step by step talaga nyo papasukin kasi yung sublimation printing, hindi mo mapapasok agad yan ng grade 1 ka pa lang. Kailangan kabisado mo na yung dye ink, pigment ink kasi may mga settings dyan. So ayun nga, nandun na tayo sa paggawa ng sticker. Yun na, pwede mo nang mapasok dyan. Susunod na yung mga mugs printing, sublimation, t-shirt, kumbaga mga higher grade pa yung mugs printing na yan, no? Kasi sobrang lawak talaga ng printing. Sana naintindihan nyo yung mga nanonood sa aking channel. Start muna kayo ng original ink lang. Kasi mangangapa pa kayo dyan eh. Mangangapa pa talaga kayo dyan. Pero kung ayaw nyo ng mangapa, edi simulan nyo na sa paggamit ng pigment ink. Pero talagang aralin nyo yung mga settings talaga para dalawang printer na lang din yung magamit nyo. Isang pigment tapos isang sabli. Parang nakaabang na yung sabli. Pero wag muna kayong magsasublimation kung hindi nyo pa kabisado ang pigment ink. Lalong-lalo na yung mga color correction. Lalong-lalo na yung pagre-repair ng printer at maintenance. Yan yung mga aaralin nyo yan. Hindi lang yung basta-basta nagpiprint ka lang Control P. May mga settings din dyan. So, ayun, sana naintindihan mo yung ito. Dahil pang simula lang naman yung tanong mo, bumili ka lang ng 3210 original ink, mag-document printing ka muna, i-next mo na yung laminating machine, tapos sumunod, bumili ka ng platter cutter. Sunod-sunod lang, step by step, wag padalos-dalos, no? At higit sa lahat, wag magpapauto, wag magpapahype. Dahil pag puro pa-hype lang yung business nyo, tatama din kayo dyan. At kagaya nito, no? Nakikita nyo to, ayan, no? Bumili siya ng Kuyi pigment ink sa halagang 600 pesos. Kung hindi ka nagre-research, talagang mauuto ka talaga ng sobrang mahal ng presyo, no? Dahil lang isang pigment ink, 400 ang isang set lang yan. So, nauto. Ang galing talaga manguto. Grabe. So, ayun lang, research is the key. Huwag pa dalos-dalos, no? So, ayun lang, dito na natin tatapusin to. Medyo mahaba na. Bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito? Mamigay ka naman. Ugali nagkahaman, hirap maunawaan. Gusto niya, kanya ang lahat ng kayamanan. Walang sasantuhin, basta lahat makamit. Ganyan ang pagkatao ng tunay na ganit. Ayaw na